So mga ka-R1 Pro, Fredcon, problema nyo rin ba ang wind noise na kuha ng R1 Pro natin? Yung tipo bang hindi mo na magamit yung audio kasi talagang wind noise na siya kapag napakabilis na or nagpapatakbo na tayo sa ating motor. So this video is for you. So ngayon, tuturuan ko lang kayo ng isa sa pwede nating gawin para magkaroon tayo ng audible audio na pwede nating gamitin for vlogging purposes. Yan. Mag-install lang kayo ng Bluetooth or application na to, Bluetooth connection. So ang gagamitin natin dito is yung phone natin na nakakonect through Bluetooth sa ating R1 Pro, at yung mic ng R1 Pro natin na to yung gagamitin natin as the source of our audio, hindi yung audio ng camera ng R1 Pro, kasi alam naman natin, di ba, na magkaiba yung mic ng camera at saka yung for intercom. So let's talk about the advantages of this one. So advantage nito, hindi ka na bibili ng microphone, okay, ng external microphone pa. Gamitin mo na lang yung ginagamit mo na sa iyong R1 Pro, which is yung cellphone mo. Okay, so wireless connection na siya, wala kang bibilhin iba. Ano pa yung isang advantage niya? Ito, so yung phone ko at yung application na yon ay kayang mag-record. Kaya niyang mag-record kahit naka-lock yung phone natin, di ba? Yan naman yung importante doon eh. Dapat naka-lock yung phone natin para kapag ibubulsa natin siya, hindi siya magpipindot ng iba. Okay, next. So pwedeng mag-record, and then isa pa sa magandang advantage nito ay though ginagamit natin yung microphone natin for Bluetooth recording, pwede pa rin natin gamitin yung pagpapa-music tulad ng ginagawa ko ngayon. Okay? Nagpapa-music ako through my phone, and at the same time, nagre-record ako ng audio to my phone na isa lang yung gamit ko. Okay? So yun yung isa sa advantage din niya. Tapos, yung isang disadvantage lang nito na nakikita ko, pero parang kung batido na kayo sa pag-i-edit, okay lang naman. So, yung isa sa disadvantage nito is you are going to sync, or dapat i-sync mo lang yung audio recorded dito sa phone mo saka yung video na kuha ng R1 Pro. Pero kapag magmamark kayo, or like for example, magka-clap kayo ng twice or once, or may magic keyword kayo na sasabihin, at pag sasabayin mo na lang, or pagsisingkin mo na lang yung audio tsaka video, at magkakaroon ka na ngayon ng ganitong output, magandang audio tsaka yung kuha ni R1 Pro. Yan. Let's talk about naman sa mga tips ko. Okay, so tip ko, although gumagamit na tayo ng audio, Bluetooth audio recording, so meron na tayong audio na maganda, pero I suggest pa rin na wag nyo na lang i-off yung audio recording. Meaning to say, i-on nyo pa rin siya, or wag nyo tatakpan yung microphone ng R1 Pro natin. Okay? Kasi kapag ganito lang, kapag ganitong audio lang siya na boses natin, tapos wala tayong naririnig na parang hangin or parang sounds ng motor, so parang nagdadub lang tayo, no? So mas maganda pa rin na mag-record tayo ng audio, or hinaan na lang natin yung na-record na audio ng R1 Pro camera natin.
Okay? At isa pa sa advantage noon na hindi natin i-off yung recording niya is hindi natin alam, 'di ba? Baka kailanganin natin yung audio natin. So like for example, kapag may nakausap ka na hindi dinig ng Bluetooth natin or ng mic natin ng R1 Pro, pwede nating gamitin yan or pwede nating kunin yung audio na yon. Or like for example, may nakasagutan ka, so kuhang-kuha ni R1 Pro. Kasi yung R1 Pro camera natin na audio, okay naman siya kapag hindi mahangin or hindi mahangin tsaka hindi mabilis yung pagpapatakbo natin. Kung baga, kapag naka-stop tayo, okay yung kuha na audio ni R1. Okay? So, naway nakabahagi ulit ako sa inyo ng importanteng impormasyon para sa gamit nating R1 Pro. So, marami na rin akong napanood na vlog na pwede ba for motovlogging purposes itong si R1 Pro. So, pwede na sa mga beginning or beginner motovloggers. So, mga beginner, pwede na siya. Okay? Tapos, hindi naman kasi pang motovlog itong purpose ni Fritcon dito. Kundi yung purpose niya is para magkaroon lang tayo ng kumbaga dashcam sa pagbibiyahe natin, lalo na yung mga delivery riders, yung mga nagbibiyahe ng malayo, or even kung gusto mo lang talaga maging protection or magkaroon ka ng protection sa pag-drive mo, pwede siya. So what guys do you think about this output audio of R1 Pro and using this application na to? So lahat ng sinabi ko dito, so lahat ng binahagi ko dito, yung link yan sa description sa baba. Okay? So thank you again for this. See you again sa susunod na video. Ride safe always guys.